Kara! Kara! I was being summoned. Nagpalinga-linga ako sa paligid. Kara! Tawag ulit sa akin ng isang pamilyar na boses. As I was walked to look for that voice, napadako ako sa isang malawak na dagat. Ito ang lugar na malulutong pa ang aking mga tawa. Inosente sa mga nangyayari sa aking kapaligiran. Kita kong pamilyar na bulto na nakatayo paharap sa dagat. Anak! Humarap siya sa akin, and blood was over his shirts and hands. Nanlaki ang aking mga mata. Get out! Sabay duro ko sa kanya, pagak siyang tumawa. I am a monster and will keep appearing in your nightmare. Tumawa ito ng malakas. You're in my head, and I won't let you ruin me again. Never, Romulo. Tumulo ang aking mga luha. Oh, tears? You're weak, Kara. Be the fighter that you can be. Be a Ledesma and carry my name. Sarkastikong sagot niya. Never! I will bury your name, and soon enough you will be forgotten. I screamed at the top of my lungs in condemnation. Tumakbo ako papalayo sa kanya at dinig ko pa rin ang malalakas niyang halakak. Lumalabo ang aking mga mata dahil sa luhang lumalambong doon. Hindi ako makahinga. I punched my upper chest. Kara! Sabay hila ni Mama sa akin pag-ahon sa tub. I fell asleep. Ubo ako ng ubo. Agad niya akong binalot ng puting roba at pinagbanlaw. Dinig ko ang paglapat ng pintuan. Itinapat ko ang aking mukha sa dutsa. I hate you, Romulo. Nang matapos ako nakahanda na ang aking pantulog, nakaabang ang aking dalawang ina. Their faces were intimidating. What's with the look? Inosente kong tanong. You droned, singhal ni Mommy. I was relaxing, Mom. Calm down, will ya? Ngumiti ako sa kanya. Binaliwala ang takot at galit sa mga mukha nila. Anak, may problema ka ba? Nandito kami ng mami mo. Handa kaming makinig at tumulong. Sabihin mo lang, anak, wag naman ganito. Hindi ko alam paano ako sasabat sa sinabi ni Mama. Sa mukha pa lang na sobra itong nag-aalala sa akin. Her tears hurt me even more. Mama, wala kayong dapat Ma'am Kara, may naghahanap sa'yo sa labas ng gate. Imporma ni Isa sa akin. Sabay kami napadako ang tingin sa kanya. Naiwan niyo daw pong mga papeles sa sasakyan niya. Maagap na sagot ni Isa at pinandilatan ko siya ng aking mga mata. Agad naman itong tumalikod at umalis. You two stop worrying about me, okay? I am fine, I promise. Hindi ko na hinintay ang sagot nila at lumabas na ako ng silid at pinuntahan ang nasa labas. I know it was Lander. Hindi ko pa alam ang magiging reaksyon ni Mom kung malaman niyang si Lander ang ka-dinner ko. Tanaw ko agad si Lander na nakasandal sa hood ng sasakyan niya. Yakap-yakap nitong folders ko. Hi. He smiles handsomely. I place my hand in front of him. Feisty, kumain ka na ba? You don't need to ask that or show some concern. Prangkang sagot ko. Tumawa lang siya. I am big enough to take care of myself. Dugtong ko pa. Lalong lumapad ang ngiti niya na lalong nakadagdag sa kagwapuhan niya. Hell no! Ibibigay mo ba yan o hindi? Hindi mo ba ako iimbitahan para magkape man lang? Napagod ako sa paghahanap ng bahay niyo. Mukhang mahalaga pa naman itong pag-aralan ng dokumento. Sabay angat niya ng folder. Kung hindi mo ibibigay yan, makakaalis ka na. Saksak mo sa baga mo. Tumalikod na ako. Humakbang pabalik. Nang hawakan niya ang aking siko. I am sorry. I went too far. I shouldn't have said that. Mainit ang kamay niyang dumaiti sa aking siko. Binalingan ko siya. Okay, can I have my things? Walang emosyon kong tanong. Iniabot niya yon. Good night. Kara, wait a sec. Tumigil ako pero hindi ko siya nilingon. Naramdaman ko na lang ang init ng katawan niya na nakadikit sa aking likuran. I just want you to know. I'm not easily giving up. No matter how many times you push me away. Good night. Kasabay ng paglapat ng labi niya sa aking pisngi. Para akong ipinako sa aking kinatatayuan. Ramdam kong init ng labi ni Leander roon. Hanggang sa umusad ang sasakyan niya. Saka pa lang ako lumingon. Gusto kong hawakan ang puso ko sa pagtigil ng kabog kahit saglit lang. It makes me feel like a whirlwind. Napahawak ako sa aking pisngi. This is wrong. Anong magiging reaksyon nila kung malaman nilang anak ng isang Darius Tantocon lalaking malapit sa puso ko? This is war. Halos nangangalumata ako.
Hindi ko matandaan kung anong oras ako nakatulog. Parang hindi. Wala akong ginawa kundi pabaling-baling sa kama. Ayoko rin ipikit ang aking mga mata. Dahil nakikita kong demonyong Romulong yon. Hindi ko din napag-aralan ang dinalang dokumento ni Leander. Good morning, Mama. Bati ko sa kanya. Umupo ka na at kumain. Napatingin ako sa kanya. She was serious for the first time in my life. Okay ka lang, Ma? Tumayo ako. Niyakap ko siya patalikod at ipinatong kong aking baba sa kanyang balikat. I am sorry if I made you worried last night, Ma. Suminghot-singhot na agad ito. Tinakot mo kung bata ka. Aatakihin ako sa puso sa ginawa mo. Nagtatampo niyang saad. Sinapukong mukha niya at hinalikan siya sa noo. It won't happen again, Ma. I promise. Pinunasan ko ang kanyang mga luha. How could I do this to her? Naghihintay na si Mang Damian paglabas ko. Bahagya akong ngumiti sa kanya. Pagpasok ko ng sasakyan, malungkot ang mukha niya. May problema po ba, Mang Damian? Agad siyang umiling. Sabihin niyo na po, baka makakatulong ako sa inyo. Pamimilit ko sa kanya. Napakamot na lang siya sa batok. Sabihin niyo na ho. Makikiusap po sana ako sa iyo, Ma'am Cara, na ipasok kong maging hardinero ang aking pamangkin habang nag-aaral siya dito sa Maynila. Ngumiti ako. Ano hong kinuhang kurso? Nakangiti kong tanong. Mascom, Ma'am Cara. Napataas ang kilay ko. Bakit ho hardinero? Pwede naman siyang mag-OJT sa estasyon. Mas bagay siya doon habang nag-aaral siya. Mungkahi ko, tumigil ang sasakyan sa tapat ng opisina ko. Talaga ho? Naku, matutuwa ho yun. Paluluwasin ko na. Sa Mindoro pa yun manggagaling. Salamat ho, Ma'am Cara. Ngiti lang ang sagot ko sa kanya. Good morning, Miss Ledesma. Pinaningkitan ko siya ng mata. That would be the last time you call me by that last name. Or you pack your things out of my building. Is that clear? Namutla ang kanyang mukha sa sobrang takot. Hindi ito sumagot pero tumango. Good. Pagdating ko sa aking opisina, the floor was full of rose white petals. Tahimik ang buong paligid. Hindi ba masyadong maagang pakulong ito? Pero sa totoo lang parang dinadramang puso ko. Huminga ako ng malalim. Tumigil ako sa tapat ng mesa ni Clarissa. Naka-headset ito at abala sa kakatipa sa computer niya. I knocked on the table. She raised her gaze and smiled at me. Good morning, Miss Cara. Tila kinikilig pa ito. What the hell is this, Clarice? Uminit bigla ang ulo ko. Wala pa akong tulog kagabi. May mga balon pa sa bawat sulok. Naku, Miss Cara. Hindi ko po alam. Pagdating ko po kanina, ganyan na ang ayos niyan. Akala ko pinaggawa niyo. Kinikilig niyang sagot. Why the hell should I do that, ha? For what reason? Sira ba ang ulo ko? Biglang napalis ang saya sa mukha niya at napayo ko. Let maintenance clean this mess. Tumango ito at tinalikuran ko siya. Tinungo ko ang conference. Pagdating ko nakatayo si Leander sa dulo ng mesa. May hawak itong pulumpon ng bulaklak at nakangiti ito. Oh jeez, what the hell? Good morning, Cara. Humakbang siya sa aking kinatatayuan. His ash-gray eyes were very expressive. He's wearing a three-piece gray suit. Napataas ang aking kilay. Anong pakuluto? Sita kong tanong. Parang minamartilyo ang tibok ng puso ko. Agad akong nag-iwas ng tingin. I am formally stating what I want. Nakangiting sagot nito. What do you want, Leander? Nauutal kong tanong. Biglang may namumuong pawis sa aking noo, kahit malamig sa loob ng aking opisina. I want to court you officially, he said calmly. Busted ka na. Pack off. Get out of my office and clean all this mess. Masakit sa mata. Really? Are you ready to do that? His flirty tone made me nervous as hell. He slowly walks closer to me until my back touches a glass wall. He sniffs my neck and whispers in my ear. Just starting to sweep you off your feet. Just making the first move to make you fall for me. He wrapped his arm around my waist and pulled me closer to him. I told you, I will not give up just like that. Especially when I could have every chance to devour your sweet lips. Nahigit ko ang aking hininga at amoy na amoy ko ang mainit na mabangong hininga ni Leander
na nagpapawala sa aking katinoan. Kusang pumikit ang aking mga mata nang lumapat ang kanyang malambot na mga labi sa akin. After Leander's effort to make me fall, it made me smile. How could I not? He intended to please, and indeed, I am. I can't deny the intense attraction I have for him. Maybe he wasn't the same Leander I knew over 5 years ago. I am just scared. The whole morning was light, and it energized me. I should try, right? A relationship is a game. You don't know if you're going to lose or win. At least I have to try. If I get hurt, then I should accept my destiny. Miss Cara, nilinis na po ng maintenance ang buong floor natin. Dito na lang sa office niyo ang hindi. Imporma ni Clarissa sa akin. No, let it be. Ask them to clean after my office hours. I can't look at Clarissa. Nasermonan ko pa siya kanina. By the way, Miss Cara, patapos na pong renovation ng office niyo. Also, the designer will be here after to discuss the design. In addition to that, may meeting po kayo sa board. Mahabang pahayag nito. Nag-angat ako ng tingin. Kindly cancel the meeting of the board. Hindi ko pa napag-aaralan ang lahat ng dokumentong binigay mo. Sabay tingin ko sa folders na nakakalat sa ibabaw ng aking mesa. Clarissa, please send the memo to all the department heads, stating that the company's last name must be changed from now on. Also, set an appointment for the official interview. Include that in the meeting of the board later this afternoon. Got it? Hindi man ito nagsasalita pero alam ko na nagtataka ito. Naging abala ako sa pag-aaral sa lahat ng kailangan kong malaman para handa ako mamaya sa gaganaping board meeting. Hindi ko na halos na malaya ng oras. Miss Cara, lunch po. Inihain niya yun sa harapan ko. Si Mr. Tantokong nagpa-deliver nito. Nasa meeting daw po siya at di kayo masabayan mag-lunch today. Kinikilig na pagbabalita ni Clarissa. Tumalikod na ito. Saka ko palang pinakawalan ng ngiting kanina ko pa pinipigilan. Thoughtful. Gusto ko sana siyang pasalamatan, ngunit nag-beep na ang phone ko. It was Leander. Hey beautiful, I miss you already, and I wanted to spend this lunchtime with you. However, I have a meeting with a client, so happy eating ganda. Insert hearty emoji. I smiled widely. How did he do that? Naiisip ko palang nagawa niya na. Hey you, thanks for the food. You are spoiling me. Tanto ko baka masanay ako. Sent. Di masanay ka, pero dapat sa akin lang. I am protecting my own. Insert hearty emoji. Hindi na ako nag-reply sa huling mensahe niya. Baka isipin niya na easy to get ako. The food was delicious. Leander really knows how to make me feel special by being thoughtful and persistent. After that lunch, I felt like I had been recharged. Sinilip ko rin ang renovation, and I was amazed by the color combination of grayish white. I felt like I belonged. Pumasok ako sa private room and everything looks good. Designer na lang ang gagawa to arrange everything. And it is perfect. Kakaupo ko pa lang nang tumunog na agad ang aking telepono. It was my Ninong. Hello, Ninong. I hope this is a good news.